Sa unang tingin ay aakalain mong ordinaryong sculpture lamang ang mga ito. Ngunit kung titingnan ng mabuti ay nai-stretch pala ang mga ulo nito. At naibabalik pa nga ito ni ate sa original form. Kamangha-mangha rin ang illusion ng isang ito na tila gumagalaw. Hindi po ito puno, kundi isang obra ni kuya. Napaka-realistic tingnan, di ba? Ang mga ganito palang sculpture ay gawa lamang sa papel. Nasa 20,000 na pirasong papel daw ang nagagamit sa isang full body sculpture. Grabe, sobrang daming papel nun. Gamit ang simpleng materials at pagiging creative, maaari palang makabuo ng ganito kaganda at kadetalyadong sculptures. Ang moving paper sculpture ay isang uri ng kinetic sculpture o iyong sculpture na mayroong movement. Umusbong ang ganitong art form noong 20th century kung saan ang aktwal na paggalaw o ilusyon ng paggalaw ang naging focus ng kinetic sculptors sa kanilang mga artwork. Iba't ibang material ang pwedeng gamitin sa kinetic sculpture, gaya ng tubig, magnets, electromechanical devices at maging ng mga papel. Ang paggamit ng papel bilang art material ay unang nakilala sa Japanese paper folding art na origami. Kumpara dito, mas recent lamang ang pagsikat ng paper sculptures na naiiba sa tradisyonal na flat paper arts dahil sa paper sculpture ay three-dimensional ang mga obra. Ngunit ang origami ay mahalagang bahagi pa rin ng paggawa ng paper sculptures. Bukod sa folding, ang proseso ay nag-i-involve rin ng paper cutting, layering, quilling at syempre sculpting. Isa sa mga kilalang gumagawa nito ay ang Chinese artist na si Li Hongbo. Siya ang lumikha ng trending na bust of David sculpture na ito na nakadisplay sa isang gallery sa New York. Sa unang tingin ay aakalain mo talagang gawa ito sa totoong marble. Ngunit kapag ini-stretch ay makikita ang napakaraming layers ng papel. Ayon kay Li Hongbo, napakaraming posibilidad ang taglay ng paper sculptures. Nagtatransform ito at maaaring i-stretch, i-twist at i-bend sa iba't ibang paraan. At alam nyo ba na ang full body sculpture na ito ay ginamitan daw ng 20,000 na pirasong papel. Kapag naman ang bahaging itaas ng katawan lamang, nasa 5,000 na pirasong papel ang mano-mano niyang pinagdidikit gamit ang glue. Pagkatapos ay sa kanya ito ginugupit at hinuhugis. Ang oras na ginugugol sa paggawa ng mga ganitong sculpture ay nakadepende sa laki at disenyo. 40 days daw ang inabot sa pag-ukit sa isang ito at mas matagal pa ang hihintayin upang mag-settle ang materyales o maging stable na inaabot ng 1 year. Inabot ng 12 years bago mahasa si Li Hongbo sa prosesong ito. Ngunit open pa rin naman siya sa paggawa ng custom pieces na may starting price na $60,000 o mahigit 3.4 million pesos. Marami pang ibang paper sculptures ang unti-unting nakikilala sa mundo. At dahil sa kakayahan nilang gawing kamangha-mangha ang isang karaniwang bagay, ay nagagawa nilang kumita ng milyon-milyong halaga. Ikaw ka-awesome, anong artwork ang kaya mong gawin mula sa papel? This is Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!